Hello mga guys, so welcome back dito sa ating channel. At ayun nga, nandito tayo sa Cochrane ngayon at para bisitahin yung isa naming kaibigan na sabi natin successful kasi meron siyang dito ice cream shop business. Sa Canada. So yun nga, as promise sa kanya, dadalawin natin siya ngayon para ayun, makapag-share ng konting inspiration para sa ating mga kabayan, kapwa Pilipino dito sa Canada, particularly dito sa Calgary. So ito, nag-park lang kami, siguro mga ilang metro lang naman yung layo ng shop niya doon. At ayun, samahan nyo kami na makilala. At mamaya na lang namin i-reveal kung ano yung pangalan ng shop niya at kung sino yung tinutukoy namin. So ayun mga guys, kasama natin yung mga franchise owner ng Abby's Ice Cream dito sa sa Cochrane, si Sir Mike at Ma'am Monique, Ma'am Rani. So ayun. So hingi lang tayo sa kanila ng konting background kung kung ano yung status nila nung dumating sila dito sa Canada, particularly dito sa Cochrane. Tsaka paano na-establish tong or paano nila na-franchise tong Abby's. So, unahin natin si Sir Mike. Sir Mike, ikaw yung lalaki. So, sige. Yeah, dumating ako sa Cochrane as a foreign worker, 2007. As service crew sa McDonald's in Cochrane. At hanggang ngayon po, andito pa rin ako. Ngayon, meron na kaming magkunting maliit na negosyo, isang ice creaman. Kasama ko yung partners namin, si Monique, ito po. si Sir Ma'am Monique Si Monique po. at si Ma'am si Ma'am Ran. So ayun, Sir Mike, tuloy. Anong background natin, Sir Mike, sa Pilipinas bago tayo Yun po, dati akong isang waiter sa Hyatt Hotel, sa Heritage, at sa Maxis Restaurant sa UN Avenue. Yun po yung nagiging trabaho ko sa Pilipinas. Kaya po, noong 2007, noong time na yon, napakabilis po yung process ng paper makuna ng Canada. Nice. Okay. Ma'am Monique, Next. it's your turn. Konting background naman tungkol sa sarili natin. Ano yung yung status natin sa Pilipinas tapos nung dumating ka dito sa Canada. Nung dumating ako sa Canada, temporary worker, we start from the very bottom until maging general manager here. From Philippines naman, isa akong nag-work ako sa McDonald's then when I graduated, I become buyer sa Landmark. Sa Pilipinas, okay yung sweldo pero hindi ako nakakaipon, so I decided to go to abroad, Kuwait. And then after Kuwait, decided to go to Canada. Then na-meet ko yung jowa ko si Mike. Okay. And then after namin ma-PR, we decided to have our own business with my partners. Because my goal is, hindi lang ako yung umangat, gusto ko ibang tao din with us umangat. And then, yeah. And the rest is history. Meron na kaming bubble tea and we have a Abby's Creation as well. Okay. While I was in a mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. While I was in a mall, walking around acting right now. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play it cool. Baby, I am playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached when I start to feel unattached. Somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not Halo, halo. for me. Sir Mike, may question lang ako. So anong specialty mo specialty niyo dito sa Abby's na wala yung iba? Siguro po yung namin dito yung mga authentic na, halimbawa yung mga halo-halo po, yung ang lasa po talaga ay talagang Pilipino. So, meron po akong na-encounter dito, they are Canadian, tapos nag-try sila ng halo-halo, sobrang nagustuhan po nila. So, binabalik-balikan nila. Ito po yung namin, ito po yung halo-halo actually, nandito po siya. Ito yung isa sa mga popular namin dito na binabalik-balikan.
Yeah. At meron pa kami mga iba pong flavor mga Sige nga, Sir Mike, parang bigyan mo kami ng konting background sa mga flavors. So meron tayong isang halo-halo, Okay. German chocolate, coffee donut, nutty pistachio. Ito isa sa mga popular dito yan. So mint chocolate, Coco Pandan Pro. Ayun, Filipino Coco Pandan. flavor din siya. Pero mostly sa mga kids, ito yung number 1 namin. Rainbow Mukhang Fantasy. mukhang colorful, attractive siya. napakasarap niya. So, Rainbow Fantasy mga guys. So Monmes, Vietnamese coffee, open queso. Yun po. Playing for your rules. Everything look better with a view. So, ayun, Ma'am Monique and Sir Mike, paano na put up sa picture tong Abyss Creation Ice Cream? So, paano nag-start siya? So, ang vision kasi namin is to have an option, other option, kasi meron ditong McCase. Yung McCase na yon, isa sa pinaka-popular, and they are very legend na dito. Kapag sinabing Cochrane, sasabihin McCase. So, our goal is to have an option, kasi lagi siyang pili. So, parang hindi kami makikipag-compete sa McCase. What we would like is to have another option for them. And then, yes, and na-pursue naman siya, naging successful. So, magti 3 years na tayo. Yeah. 2 years, 3 years na kami dito sa Abyss Creation. So, out of the blue question, like, meron na kayong Abyss Creation, meron na rin kayong bubble tea. Aside dun sa dala, ano pa yung meron na businessan nyo dito? Kasi, Marami, pero soon na lang. Soon na lang. May Okay. mga ongoing at upcoming din kaming mga business hopefully. Yeah. Pero hindi pa lang namin pwedeng i-announce kasi hindi pa siya done. So, Kaya once abangan it's nyo na done, lang. Abangan nyo na lang. ayun si Sir Mike, si Ma'am Monique, tsaka yung isang Si Ran. partner nila. Isa sila sa mga Pilipino na sobrang successful dito sa Cochrane. At medyo fortunate tayo kasi nabigyan nila tayo ng oras para ayun, makuha natin yung inspiring story nila. One last word, Sir Mike, Ma'am Monique. Sa mga kagaya namin, kagaya ko, minsan nangarap din ako na sana magkaroon ako ng negosyo. Ano yung may advice nyo sa mga kagaya namin or sa mga kabayan natin na nagbabalak magkaroon ng sarili nilang pagkakakitaan? Siyempre, mahirap din naman yung forever kang nangangamuhan, di ba? So yun, any word? Siguro, para sa akin, ano lang siguro, kumbaga kung anong pangarap mo, ituloy mo lang. Sipagan mo, dasal ng number 1, at yung ano ba, anong tawag ito, yung basta i-push mo lang ang sarili mo. Ito siguro maraming alam to eh. Ako siguro, mindsetting ko kasi gratitude. So, gratitude and loyalty. Nagkataon na yung boss ko sa McDonald's, he supported us throughout. So, siguro dahil nga gratitude yung namumuna sa akin, gratitude tsaka yung thankfulness sa mga taong nakapaligid sa amin, we able to get a lot of support to pursue our journey. At saka kailangan risk-taker ka. Kasi in order for you to succeed, kailangan mo siyang subukan. In order for you to know kung para sa'yo. Pag nag-fail ka, okay lang yun. Try again. At least sumubok. Try another. At least wala kang pagsisisihan na Yeah. siya. Saka isa pa pala, gusto ko lang pasalamatan yung mga taong sumusuporta sa amin na pupunta dito sa ice cream shop namin at sa isa dun sa Bubble Tea Brewers. Maraming salamat po in behalf sa mga partners namin sa negosyo. Maraming salamat po sa mga supporters. Calgary, BAM, Canmore, Filipino community, kahit taga saan ka man, Airdrie, maraming salamat po. I will be second to that na yung mga partners namin is a huge impact sa amin kaya nandito kami. Without them, wala rin naman. Kaya shout out sa mga partners, business partners namin. At sa mga lahat ng negosyante po, good luck sa mga businesses nyo, mga Filipino. Keep dreaming. Keep dreaming. Tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy. Sa totoo lang mga guys, si Ma'am Monique tsaka si Sir Mike, hindi lang sila basta business owner. Meron silang mga prestigious awards na natanggap. Si Sir Mike, last week lang, di ba Sir Mike? 2 years ago. 2 years ago, si Ma'am Monique next month. So, Yeah. abangan natin yan. Meron akong gagawin na hiwalay na vlog para sa kwentong OFW. Kasi yung mga gaya ni Sir Mike, Ma'am Monique, gaya namin, mga OFW kami galing Middle East. So, maraming naging successful dito gaya nila. Gusto ko sana may picture
So yan, abangan natin yan. So any last word, Sir Mike, Ma'am Monique? Keep awesome. Just do what you, para sa pamilya nyo, gawin nyo lahat. Kasi yun ang very important. Kasi kami, nag-derive kami sa mga ganitong bagay because we love our family. We love our second family, which is Canada. Mga tao katulad ni Ate Beth, the one that you guys just interviewed, sina Tita Daisy, Tita Mila, yung mga part ng ano namin, ng community namin. They are the one who push us na huwag kayong matakot subukan yung chance, which is sa awan ng Diyos nag-succeed. Saka, shout out ko rin yung Filipino Community Association in Cochrane, Alberta. Na, yun lang na, kahit paano po ay talagang andyan to support the Cochrane community. Marami na po tayong mga nagawang mga events, natulungan. Yeah, kaya po talagang dito sa Cochrane is welcome po kayo. Kaya naman sobrang blessed yung mag-partner kasi sobrang matulungin sila. Na-interview nga natin isang staff nila kanina, si Laika. So sobrang nagpapasalamat sila sa inyong dalawa. At ayun, kaya ito, sobrang successful nyo. So yan Sir Mike, Ma'am Monique, maraming salamat sa oras nyo. Kahit sobrang busy nyo ngayon, kaliwat kanan, schedule. Nagpo-full time ka pa, no, Ma'am Monique? Yes, I'm So, full-time ganyan kasipag. sa McDonald's. Business owner na, Shout out, nagpo-full time pa. Ayun. Saka good luck sa iyo. Sa'yo. Sa vlogger, maraming salamat. Keep it up. Pinipicture mo yung mga small businesses. Kahit saan mong lugar siya, kung saan man, basta ito kayo. Thank you for Ayun. support. Maraming salamat din. At God bless. And ayun, see you sa susunod nating vlog. Una at pangalawa kayong i-feature natin. Thank you. Salamat. Thank you. Alice Creation, Cochrane.